Hello, brilliant people! Good morning po to all of you. Welcome once again to my channel. This is Sir Job and welcome to my golden life here in Taiwan. Another day, another diary. Wow, may bagong linya. Anyway, alam niyo mga my dear, this morning upon waking up, meron akong na-remember na kwento during my college days. Kasi nung panahon na nag-aaral pa ako sa Mindanao State University, mapangarap talaga ako. Alam mo yung tinitingnan ko talaga yung self ko na ano kayang pwede kong gawin ngayon na magagamit ko in the future. Ganun kasi ako mag-isip eh. So, para ma-prepare yung self ko, especially sa speaking, sa writing, una kong pinasukan yung publication namin. Talagang naglakas loob ako mga te, kahit na super layo ng katotohanan talaga, na sumali ako doon, na maging part. Sumali pa rin ako. Tapos, nung pinasulat kami ng news report, talagang nakakatawa yung aking pagsusulat. Kasi may paraan yan eh. Okay? Wala akong background. Wala akong alam talaga yung grammar ko noon. Grabe, sabog na sabog talaga. Tapos ngayon, pinagtawanan pala ako silently. Diniscriminate ako. Ang daming mga masasakit na salita na narinig ko sa ibang tao about paano nila ako dinescribe yung grupo na yon. Successful na rin naman sila ngayon. Pero meron talagang time noon na tinarayan nila ako sa daan. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataong makapagsulat. Tapos, sabi nila part daw ako sa grupo. Tapos, siguro hindi nila kayang i-give up ako or sabihin nila sa akin actual or frankly na hindi ka deserving to stay here, ganun. So, ang ginawa nila, binigyan pa rin nila ako ng task na interview mo si ganito. Kasi publication yun sa college namin. Tapos, nagulat ako nung na-publish na yung aming, yung pahayagan. Walang pangalan. Wala akong pangalan doon. Hindi ko nakita yung pangalan ko talaga. So, parang nasaktan ako doon kasi part ako doon sa nag-interview pero hindi in-include yung pangalan ko. So, parang, Lord, ano ba to? Parang grabe talaga yung pagkatabak sa sarili ko nung time na yun. Pero hindi ako tumigil. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng another avenue for me to develop my speaking skill. Ganon. So, ang nangyari nito mga my dear, naging part ako ng debating team. Sa college na naman namin ito. Pero hindi din madali yung pinagdaanan ko doon bago ako makarecover. Bago ako matanggap, maging officially member of the debating team sa aming college. Ilang buwan siguro yung matinding training after school. Like nakaupo lang kami sa mga iba't ibang areas sa school, yung mga may hagdanan. Tapos nag-rehearse kami. Naalala ko pa yung time na yun na hindi ko kasi kailangan mong mag-speak ng 7 minutes and 21 seconds. Iyan yung pinaka-safe place for you to do. Speaking time kasi yan sa debate. Hindi ko maiangat yung self ko kahit 3 minutes man lang na speaking time. Grabe talaga yung difficulty ko noon when I started. Pero hindi ako tumigil. Until such time, nung patapos na ako, my last year na sa university, 4th year na ako nung time na yon, iba talagang kumilos ang Panginoon. Nagkaroon ako ng chance na manalo out of napakaraming adjudicator kasi inter-collegiate yun na na debate competition. Nagulat ako mga my dear. Ang ganda ng performance ko. The way kong magbigay ng mga komento sa mga debaters. Ang ganda. Kasi magbibigay sila ng rating sa'yo. Umangat yung score ko ng umangat. Hanggang I ended up 3rd placer. Nagkaroon ako ng medal nun mga dear. Kaya sabi ko, siguro yung lesson talaga ng life, no? Hindi natin dapat i-allow yung tao na mag-define para sa ating future. Walang sino man ang may karapatan. It's only ourselves. Tayo lang po ang nakakaalam kung anong pwede natin in the future and God. It's between the Lord and you. Yun lang yung connection na yun. Walang pwede magsabi sa'yo na hanggang dyan ka lang. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga taong sasabihan kayo na, ay, hindi ka matalino, so huwag ka nang mangarap, hanggang dito ka lang, hanggang dyan ka lang. No. Yung tao na yan, insecure yan kasi nakitaan kanya ng potential and that person doesn't want you to be developed as a person of who you are talaga. No? So, yun lang. Gusto ko lang siyang i-share kasi dito sa comment ni Teacher Ampi, sabi niya, kaya gusto ko sa Taiwan mag-apply in processing na po ako teach. Kaya thank you for sharing your everyday life. Good. Yan talaga yung purpose kung bakit ko ginagawa itong mga kahit ano na lang na share ko sa buhay ko sa social media kasi I know may mga tao akong pwedeng ma-inspire na mangarap din for themselves na makapunta here in Taiwan. That's how related it is. Kwento ko lang sa inyo. Bye-bye!